Ay, magandang tanghali ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo mga boss, ha. Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito tungkol ho dito sa nangyayaring peace rally raw. Ngayon, marami ho, 13 lugar yata itong rally-rally na to ng Iglesia ni Cristo, no? Pakinggan natin. Nakahanda na ang pagdadausan ng National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila bukas. Ang rally ay bilang suporta ng INC sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ando na lang ho tayo. Kaya ho sila nagrarally dyan dahil nga nagpahayag daw si Bongbong Marcos na kontra siya sa impeachment ni Sara Duterte. Parang bulbul ang gulo, puta eh. So, yung rally na yan, para kay Bongbong, hindi para kay Sara, ganun ba? Tama ba yan? Rally na yan? Ano sa palagay niyo mga boss? Di ba dapat mas maganda? Dahil si Marcos kontra raw siya sa impeachment ni Sara eh. Di ba? Di ba dapat sana ang nirarally nila dyan ng iglesia bakit ka kontra ma-impeach si Sara? Sinabi na nga niya na siya ang magiging presidente ng impyerno. Oh. Di ba dapat ganun? Dapat nagrarally sila dyan para baguhin ni Bongbong Marcos ang kanyang sinasabi na kontra siya na ma-impeach si Sara. Di ba? Ngayon, ang inaan niya, sinusunod parang, susuportahan nila. Sinusuportahan nila si Bongbong Marcos. Sinabi ni Bongbong Marcos na hindi siya pabor para ma-impeach si Sara. Ha? Dapat sana rally ninyo. Bakit hindi ka pabor na ma-impeach si Sara? Si Sara ang nagpapagulo rito sa bansa. Minumura ka na. Ganun dapat, di ba? Pinapapatay ka pa. At itong mga Duterte na to, ang sa Quadcom na EGK at libo-libo pinapatay. Tapos ayaw mong pa-impeach. Dapat ganun ang rally nitong Iglesia ni Cristo. Ang nito parang two birds in one stone. Sumusuporta raw sila sa opinion ni Marcos na ayaw ma-impeach si Sara. Pero ang pabor na ito, para hindi ma-impeach si Sara. Nagpapakita sila ng puwersa, na ganyan sila karami, na ewan ko kung ano tatawag mo dyan eh. No? Makikita ngayon yan ng mga politiko na nagsusulong ng impeachment ni Sara sa Kongreso o sa Senado, magkakaroon sila ngayon ng kaba. Di ba? Na yung mga yan, hindi boboto sa kanila. Dahil sa eleksyon. Puta. Ganun eh. Friend? Puta na. Ewan. Ang hindi nila iniisip, yung survey. Kung naniniwala na kayo sa survey, ako medyo hindi pa rin, no? Pero yun nga, mas maraming pabor na ma-impeach si Sara. Sa survey kayo mag-rely. Hindi diyan dahil yung mga pupunta diyan na miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi mo alam kung ano nalaman ng utak niyan eh. Kung talagang against sila sa impeachment ni Sara o dahil lang sa kanilang pananampalataya kay Manalo na kung ano sabihin ni Manalo, sumusunod sila. Kaya yung aking anak-anak sa South Korea talagang hindi nagdalawang isip. Although pinanganak na siyang iglesia. Pero tayo, sabi niya, anong klaseng yan, sabi niya. Sumusuporta sila sa mga kandidato na hindi maka-Diyos. Ganun kasimple ang sabi ng anak-anak ko sa South Korea. Oo. Pinanganak na ho ako iglesia, pero hindi ho. Hindi ako susunod. Although yun nga, ang sabi niya, yan nga mga iglesia na yan. Pag sinabi ng leader, ito iboto nyo, talagang ibinoboto. Pero hindi lahat, ha? Siguro tayo mga 70 to 75% ganun. Bobot, isusunod sila doon sa sinasabi nung si Manalo.
Ganun. Eto ngayon tayo. Mga friend. Sinabi ni Bongbong, kung ganyan pala, dagdagan nyo na yung rally nyo. Isigaw nyo na ibalik si Sara. Bakit mo tinanggal si Sara sa NSC? At saka si Digong. Balik mo na rin, Bongbong. Ang gulo rin to si Bongbong no? Nagbigay siya ng salita na opinion niya na ano raw sa buhay ng tao kung may impeach si Sara Duterte. Hindi niya na naisip, kung mayari ka ni Sara, di si Sara presidente. May order na nga si Sara para tigukin ka di ba? Di siya presidente. Kaya huwag ka masyado naglalabas, presidente. At live na live ang order. It is no joke. No joke. 2 beses sinabi. At umuo naman daw yung kanyang pinagsabihan na yayariin ka na. Ganon. Sa opinion mo, hindi dapat ma-impeach si Sara. Bakit tinanggal mo sa NSC? Yun ang tanong. Huwag mo na siya tanggalin. O kaya, magbeso-beso na kayo ulit. Di ba? Tanong, mga friend, doon sa mga nakakapanood itong vlog na to, mapa iglesia o whatsoever, ano ang kahihinatnan niyang rally na yan, ng peace rally na sinasabi ng iglesia? Pagkatapos ba niyan, tahimik na ang bansang Pilipinas diyan sa rally na yan, na pera ginastos diyan, milyon-milyon pera yan, diba? Hindi natin alam kung yung mga sasakyan na hinakot diyan kung saan dahil gastos yan. Laman tiyan ng mga mahihirap yan. Ngayon kung ano nga ang kahihinatnan niyan, dapat sana iniisip niyo naman kung ano kaya mangyayari? Yung mga miyembro ng iglesia, ano kaya mapapala natin pagkatapos ng rally? Ano kaya magkakaroon na bang katahimikan? Sino ba ayaw ng peace? Katahimikan, peace, di ba? Sino ba nang gugulo sa administrasyon ni Bongbong? Di ba, sila Duterte, bangag, kung ano sinasabi lang, wala naman silang maipakita ng katibayan. Marcos resign, tapos iupo nyo si Sara Duterte. Tanginang yan. Hindi ako Bongbong, Lenny po tayo. Pero gaya sinabi ni Kapersi, dito na tayo kay Bongbong kaysa si Duterte. Di ba? Tatapusin kayo niyan. Ewan ko siguro baka naman to si Bongbong kung minsan salita na salita lang din to mantakin mo. Masabi niya na wala naman daw maidadagdag sa buhay ng Pilipino kung may impeach si Sara Duterte. Hindi raw wala raw pinapayari ka na nga. Pag nayari ka, di siya presidente. Tapos ang bansang Pilipinas. Pati kayo, lahat kayo, yari kayo, sigurado, tatalupang kayo ng buhay niyan. Galit na galit sa'yo, lalo ikaw, Bongbong kayo. Pahuhukay niyan ang tatay mo. Tatapos sa West Philippine Sea. Yun ang tanong. Kung sakasakali ba, hindi may impeach si Sara Duterte diyan sa ginagawa ninyo. At matatakot sa inyo etong mga Quadcom at kung sino-sino dito na mga kongresista na baka sila matalo sa 2025, hindi susulong ang impeachment ni Sara Duterte, ganon. Or mag-iintay ng Mayo sa ito, walang mangyayari sa inilalakad na impeachment ni Sara Duterte kasi nga, itatakot ito raw mga kongresista na to, baka sila hindi iboto nitong mga tignan niyo yung survey. Mas maraming gusto ma-impeach yan. Ilan lang yung Iglesia ni Cristo na yan kontra sa mga Katoliko. Nakita niyo naman yung rally na mahal na po Jesus Nazareno. 8 milyon. Dumagsa sa Quiapo. Iba pa ho yung mga nasa ibang lugar na hindi pa ho nakarating. Ilan-ilan lang yan.
Yung iba pa dyan, labag pa sa loob nila yan, Kasi nga, siguro, hindi naman lahat yan bobo. Magmumuni-muni yan. Pagkatapos kaya itong peace rally na to, peace na? Magkakaroon na kaya ng katahimikan? Ba? Saan patutungo yung rally na yan sa nitong araw na to? Not unless na ano na nga yan, parang people power na kakalabasan yan. Pero hindi rin magtatagumpay yan. Walang suporta ng militar kung yan i-convert nila sa people power. Pero yun nga, ayaw nila dyan. Bawal daw yata sumigaw dyan ng Marcos resign. Di wala. Ano yan? Parang ko yung kay Atty. Enzo Gagalit si Dado. Laki ng tama si Dado. Yun ba, hindi pa niya inuuli. Malapit na mga gat yun yung Dado. Oo. Di raw siya pupunta dyan. Kasi raw, bawal sumigaw ng Marcos bangag. Marcos resign. Kaya hindi siya pupunta. May tali raw yung bibig niya. Yan ang mga yan ang mga alipores ni Digong. Oo, yan. Para sa akin, mali. Hindi naman para sa akin lang. Dapat yan, peace rally na yan, si Bongbong ang kalampagin nila. Bakit yan ang naging decision mo na wag ipa-impeach si Sara Duterte? Ba? Hindi maipaliwanag kung anong dinalay pera ng DepEd saka yung 612.5 million peso na inubos. Winidraw sa land bank. Pag withdraw sa land bank, tinawag sila chika sa Casino Lasco, pasa, pak, tinanong ng Quadcom nila Congressman Luis Tro. Pagkatapos nung naipasa niya hindi ko na namin alam kung nagkakandahimay-matay. Sana dinagdagan ninyo. Kung yung pagpalagay na natin na mapending nga yung impeachment ni Sara Duterte hanggang sa darating na eleksyon. Asa na yung mga kasong isasampa pa dyan? Wala nang pakialam si Bongbong dyan, dapat nagrallying kayo. Siguro, ganun kaya? Pagdating ng mga kunyari, nandyan na yung ICC. Ito na naman ang iglesia. Susuporta na naman kayo kay Bongbong na wag madakip si Duterte. Baka biglang magsasalita si Bongbong wala kayong jurisdiction dito sa Pilipinas. Hindi ko bibigay si Duterte. Wag naman sana. Susuporta ang iglesia. Magrarally iglesia. Punta tayo sa Davao at paligiran natin si Digong para wag madakip ng ICC. ng Interpol. Wala na. Di ba? Ang gulo. Ewan ko mga boss. Masakit ang puso ko. Pero naglusatan ako. Ano sa palagay niyo mga friend? Ito mga bossing. May patutunguhan ba para sa katahimikan itong rally na ito ng iglesia? Na peace rally daw. May kahihinat ng kaya yan. Saan ba sila pabor? Itong iglesia na ito. Ano ba talaga kayo? Mas maganda pa tumakbo ka ng presidente. Manalo. Gayahin mo yung isang sekta rin dyan na nangarap na maging presidente. Dahil binilang yung miyembro niya, panalo na raw siya. Nung natalo, nadaya ikaw. Mukhang nadaya. Makbo ka na rin presidente. Nakikialam ka na rin sa politik Di ba? Mautak Oo. Sinusuportahan daw nila yung opinion ni Bongbong na wag ma-impeach si Sara. Kaya dapat sana bilang ang support ang baguhin niyo yung desisyon ni Bongbong para i-impeach si Sara. Dahil yun nga yung Sara wala namang ginawa. Hindi maipaliwanag kung saan dinala yung mga kwarta. At yun nga, yung mga Duterte, may kaso ng crimes against humanity, ang daming pinapatay. Diyan kayo sumusuport.
sumusuporta kay Bongbong, pabor kay Sara eh. Kasi pag hindi na-impeach si Sara, pabor kay Sara. Di ba? Ang gulo nyo. Ang dami naman kay abogado, di ba? Mali yung suporta nyo. Dapat si Bongbong ang kalampagin nyo. Bakit tayo mo ipa-impeach yan? Eh, kontra... China nga yan eh. Maka-China yan eh. Tapos ayaw mong pa-impeach. O, dapat ganun ng iglesia. Ang thinking ng iglesia. Di ba? Bakit ayaw mong pa-impeach, Bongbong? Ha? Kawawa naman yung mga Pilipino ro sa West Philippine Sea na pinagbobomba ng mga kaalyado niyang mga Duterte na yan. O, di ba? Ganun dapat. Kulim na tayo. Michael Edwin, shout out my friend. Persyata, salamat friend ha. Kalatni, shout out Kalatni. You're always the number one sabi ha. Sometimes how are you? Yeah. Thanks for asking. Doing okay so far. Hope you are to be always. Ganda dito para tayong kakapatid eh. Second naman ako, sabi ni Marl Fabian, no? Kalatni na naman. Hello po, Kalatni. Blessed New Year po to you and your family. Oo. Nagbabatian pa eh. Tapos na yung Pasko eh, di ba? Thank you, Miss Malu. Likewise, hope all is well with you. Maril Fabian ulit to. Nung live po yung interview, bugbog si Garcia sa comment. Walang pumuri sa pinagsasabi niya. Totoo, diba? Binasa ko ibang comment. Wala talagang pupuri dyan. Siya may pupuri dyan. Nakatali rin yung kamay niya. Tali rin yung kamay niya. Nakatali kay Bongbong sa akin Duterte. Ganoon. Kailangan lahat ng anak ng pating. Hintay na po muna natin manalo. Ang saklap, ng bilis niyang magsalita, wala sa puso sa kabutihan ng bansa ang gustong manalo. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Bumblebee, welcome to the club. Magkaisa tayo mga Pilipino na matanggal ang mga manloloko ng mga tulpo sa Kongreso at ang pagtakbo sa Senado nila. Dati na sila may issue sa extortion ng pera gamit ang pamamahayag katulad na sinabi ni Kaper Silapid sa smuggling at pamimeke ng pagkatao nila. Welcome to the club, Bumblebee. Christian Cheng, maulang evening po, Tatay Rox at sa mga ka-warriors. Ang masasabi ko po kay Hello Garci Magic Matic, stray dog po ng Malacanang. Shirley J. Sir, shout out ha. Maraming kwarta ang mga tulpo kaya naiintindihan namin yan si Mr. Garcia. Sus, ewan sa'yo, Comelec Garcia ka. Huwag kami, ano kayang masasabi dyan ni Dr. Toto Cosing, Bunyog Caros at si Atty. Clear? Nako! Halos isuka na ni Atty. Clear Castro ito sa totoo, saka ni Toto Cosing, Otong Garcia. No? Rogelio Asuncion, shout out. Nakatali sa money, Carox. Yun, nakatali sa pera siguro yung Ito si Garcia. Ay, nako. Kalat ni Bayaw. Di mo naman makalikalimutan si Kabayo. Pero wala na yun. Federico Mandak, shout out ha. Para sa akin, as long as ang isang opisyal ng gobyerno ay appointed ng Pangulo ng Pilipinas, ay laging tali ang kamay nito sa pagkabibigay ng tamang desisyon. Totoo yan. Dapat talaga yung mga chairman yan, hindi appointee yan eh. Dapat yan binoboto. Oo. Pag inappoint, siyempre, lahat na sasabihin ng apo niya, sit down. Bark! Ini yung, visit rin. Di ba? Tuloy natin. Laging tali ang kamay nito sa pagbibigay ng tamang desisyon. At isa pang nakakapagtaka, bakit appointed lang siya pero hindi siya pwedeng tanggalin ang nag-appoint sa kanya.
Yun nga, hindi siya pwedeng tanggalin, no? Dapat pwede, di ba? Kailangan ay through impeachment lang. Anong klaseng batas ba yan? In-appoint mo, pero di mo kayang tanggalin. Bahala kayong mag-impeach. Ganun ba yun? Yun eh. Diba? Christian Cheng, oh. Bakit kasi pinagtsatsagaan pa yung interviewin yung mukhang usohos na Comelec chair? Hello, Garcia, mathematic na yan. Kaya nga, dapat dyan, kuyugin ng taong bayan ng mahulasan. Ang kapal din naman ng talagan po ng ng Garcia matic na yan. No. May gana pa talagang magpa-interview, may mukha pang humarap sa cam. Ang dami mong ngata dyan. Hello, Garcia, Magic Matic. Pero yung mga question sa'yo ng TN Trio, inignore nyo. Inignore nyo dyan sa pag-interview din nyo. May dila ka naman may dila ka naman pala at maalam sumagot sa mga tanong. Samantalang yung mga katanungan ng TN Trio tungkol sa isang IP address, di nyo maipaliwanag. Pag hindi niya kasi alam na no comment ang sinasagot niya. Mundo Cheng, oh. Kung pinagtanggol ni Garcia si Tulfo sa pagkasenador, kahit na isang US citizen, dapat ipaalam naman sa US na isang US citizen ang tumatakbo senador sa Pilipinas at isa pa kitang-kita naman natuta si Garcia ni Digong at mukhang pera dapat lang sibakin na CPI na Garcia dahil siya ang ulo ng mga bulok na politiko na naglalagay sa ating bansa. Ewan ko nga ba, tagal pang pagtsatsagaan niya. Dapat talaga, pwede lang, martial doon na lang ulit eh. Anong mapagkatiwalaan niya ang mga PMR ka, generals dyan. Oh. Puro general na lang po takbo. Isa Cheng ulit oh. May isa po akong comment kagabi about po sa statement ni Trillanes. Di na po nabasa at parang nawala kasi po, sabi ko po doon, bakit parang late President Noynoy Aquino ang sinisisi ni Trillanes? If bakit na nakasalpak sa palasyo ang killer na si Duterte Ning? Sabi ko po, ang Mark Crooks ang dahilan bakit nakasalpak ang Duterte Ning sa palasyo. And now naman, ang sabwatang Unitives at Tambaluslos pa din ang dahilan bakit nakabalik sa Malacanang ang Mark Crooks. Yun po ang ibig kong sabihin, Tay Roque. Basta po ako, sigurado, dyan si Trillanes na yan. Basta po ako, surado dyan sa Trillanes na yan dahil maraming beses niyang pagbabackstab ng matindi kay Madam Lenny. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun oo, yung parang gusto niya mangyari patuloy si Leni Robredo na hindi. Kasi nga ba, tumahimik si BP Lenny, di ba? Pero ngayon, medyo pumipitik si BP na suportahan daw natin si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan, di ba? Maski hindi niya sabihin yan, di ba? Susuporta yan. David Alin Mendoza, Arox, walang kwentang Comelec commissioner yan si Garcia. Wala talaga, pera-pera lang siya, literal na commissioner. Komisyoner talaga. Nilagay lang ni Digong yan para sa pakinabang nila ni BBM. Kaso, mas loyal si Garcia kay BBM. Yung Garcia na yan yan yung nagsisigaw na nadaya si BBM, ni Leni Robredo. Kalaban niya si Makalintal. Wala naman silang maipakitang prebe. Binilang, wala rin nangyari. Nagpa-recount, wala rin nangyari. Di ba? Wala. Ben Torres, yang si Garcia ay talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan. Marami na yung kasinungalingan na ginawa. Di ba? Mundo Cheng ulit, dapat din na lahat ng mga nakaupo sa ating gobyerno kasama na mga mambabatas tulad ng mga West o mataas mang hukom ay dumaan sa botohan at hindi appointed lang ng Pangulo dahil lahat ng pabor ay binibigay nila kung sino ang nag-appoint sa kanila. Kaya ang batas natin ay nagkakaleche-leche. Kawawang bayang kung Pilipinas. Totoo yan, mundo.
Nangyari nga kay Duterte. Hanggang ngayon nga, di magalaw si Duterte, di ba? Di ba? Yung ombudsman, sabi ni Trillanes, hintayin mo natin mawala yung ombudsman. Hindi naman pwede pala sipakin yata ni Marcos yung ombudsman na iniupo ni Duterte. Wala naman sumisigaw na mga tunay na may-ari ng Republika at Tao na tanggalin yung ombudsman na yan. Di ba? Nunood lang ng Itbulaga, saka Showtime. Sa teleserye, Taong Bayan. Wala eh. Wala. Kaya nga, sabi ni si Secretary Ronald Llamas, saka si Christian, ba yun? Isang kasuusap niya, para lang tayong gago rito, salta rito eh. Wala namang mangyayari yata eh, parang gano'n, no? Dahil yung mga ibang tao naman, wala silang pakialam eh. Tayo lang ang nakikipaglaban eh. O, di ba? Ganun yung sabi ni Ronald Llamas saka isa. Bukod kay Christian Isguera, meron pa isa eh. Nakalimutan ko pangalan niya. Oo. Edmundo Cheng, hindi na dapat pagkatiwalaan pa yung tulpo na yan. Yung 60 million lang na tinira niya, lalo sa siguro kung mananalo siya, baka billion o trillion na ang nakawin niya. Hindi dapat iboto ang isang nagnakaw na sa kaban ng bayan. Ihulog sa inidoro. Ay, wala tayong magagawa, friend. Lalo yung kay Rapi Tulfo, ang tingin ng tao sa kanya eh. Sa nakikita, mga pakikita niya, mga binibigyan niya ng pinipili. Ang problema, may 1 milyon na ba natulungan ni Rapi Tulfo sa kanyang programa? Pero ang naniwala sa kanya, 28 million. Dahil yun ang nakikita nila eh. Ang bilib ko lang sa mga to, pag pinatawag nila, maski general, colonel, sasagot. Pag hindi sumagot, anong kapangyarihan ka kung meron to pa? Talo pa yung presidente. Lalo yung yan yung Erwin Tulfo. Pinagmumura si General Bautista ng hindi lang sumagot sa tawag niya, minura-mura si General Bautista. DSWD, Secretary si General Bautista, ngur-ngur kita yan, kung General, pala, hindi naman pala siya Filipino citizen. Talo pa niya, talo pa nito si Duterte General, minumura lang nila mga di ba? Maski yung Rapi Tulfo, nakipag-away din sa isang military na sinabi, ganito, nag-aaway ka, di ba? Pero yun nga, nakakasuga naman sila, nakakonvict sila, pero tuloy lang sila na takbo ng takbo. Yung sinasabing mga TV program nila, kung conflict of interest, maliwanag. Wala namang magawa. Tuloy lang sila, di ba? Ewan ko. Kung saan patutungo talaga to. Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Yan ang hirap sa isang popular na may power ka. Kahit na kung tutuusin, pwede talagang ma-disqualify ito si Tulfo. Kaya itong taga-Comelec na si Garcia, mukhang may kinikilingan ito. O baka pera-pera naman kasi itong mga Comelec kahit na-disqualify, pwede pa, basta may pera ka. Totoo yan Mundo Cheng ulit dapat si Digong ay sementohin ang paa sa balde at itapon sa West Philippine Sea. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Mundo Cheng. Don Juan, shout out. Masyadong halata ang gawa at kilos ni George Garcia. Di isinama si Kibuloy sa disqualification, samantalang mas grabe yung mga kinaharap nito na mga kaso. Hindi pa naman daw proven guilty. Ang inang yan. Ang tanong, paano kung na-prove na guilty? Ano gagawin niyo? Dapat kung ikaso, wala na. Mag-apply ka nga ng janitor Puta na, pag meron kang kaso hindi ka matatanggap Tapos siya, senador. Kasi inyo, Comelec. Odelia Alpilor, Di ako sang-ayon sa pinagsasabi ni Garcia dyan, Sir Rox. Kitang-kita natin na mali ang pamamalakad niya. Nang buhaya rin niya yan, sir. Baka
kakabanas ang batas nila. Ingat po, God bless po. God bless, Rodelia. Yun nga eh. Alamin ang totoo. Welcome to the club. Ha? Simula nang si Garcia ang umupo sa Comelec, lahat ng may pera na kandidato pasado sa kanya. Kahit walang alam, kaya ang Senado walang kredibilidad. Yung mga kandidato na may kaalaman sa batas ay may kakayahan at may kakayahan, hindi kwalipikado kasi walang perang ilalagay kay Garcia. Welcome to the club. Alamin ang totoo. Wala yatang pumasok na ano. Meron, tinanggal ko. Oo, isa lang tanga. Romel Fabregas, shout out. Wala eh, bossing. Bulok talaga patakaran ng Comelec. Talagang bulok. Kaya ginawa ko magsalita si Garcia, kala ang galing, no? Meron akong naanong kay Garcia na ito. Alam, nangungupahan daw ito ng condominium, no? Awa ako doon sa babae. Oo, umiiyak. Oo. Bandang huli, inuupahan niya ang condominium. Nalipat na sa pangalan niya, hindi na yung inuupahan niya may-ari. Balita ho yun nun eh. Oo. Ewan ako ano nangyari doon sa babae. Oo. Unit o, condominium unit. Doon sa babae, inuupahan ni Garcia, bandang huli. Nung sinisingil si Garcia, ayaw na magbayad dahil kanya na raw yung balita lang ko yan nun ha. Oo. Natatandaan nyo yun? Ang tagal, iniiyak yung babae. Alam ang totoo. Si Kibuloy, alam na may mga kaso na nakakulong pa, wanted sa US. Talagang kandidato pa. Milyon ang binigay, kaya pasado si kay Garcia. Di naman yan aamin si Garcia na pera-pera lang siya. Paikot-ikot lang ang sagot niya. Na sa mga tanong, akala mo, ang galing niya sumagot pero palso ang mga rason. Yun, totoo yun. Alamin ang totoo. Librado Ludovico. Si Hello Garci ng Kumulekta ay ewan. Dapat sipain palabas ng gusali, didisit din yan. Oo, diba? Johnny Bigood, shout out Gandang gabi ka, okay? Dapat sinabi ni Christian kay Garcia na huwag siyang tatanggap ng anumang bribe para hindi makapagdaya at manipulahin ang eleksyon. Pwede ba yun? Pera na boy. Ted, shout out. Nakatali ang kamay ni Garcia sa mga nilubid na pera. Ito si Ted dito. Ay. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Jeff Ramos nak, shout out. Jane Labayna, shout out my friend. Eto. At sa totoo lang, hindi dapat nakaupo yan si Digong dahil substitute lang siya kay Dino. Pero si Dino ay tumatakbo lang bilang isang mayor. Pero bakit si Digong ang pumalit sa tumakbong bilang Pangulo? Bakit pinayagan ng Comelec? Yun na nga, di ba? Kaya nga kako kasalanan ng administrasyon ni Pinoy. Oo. Handa na raw talagang tatanggalin disqualifyin Pero yun nga, meron daw advisor na sinabi na pabayaan na. Pinabayaan ngayon ng Comelec. Nung nanalo yung Digong. Tsaka ngayon sila pipetisyon sila na disqualify ikayan dahil ganito. Wala na, hawak na lang. Hawak na ni Digong lahat ang bilis di ba? Lord. Edmundo Cheng ulit Tsaka yung yung mga pumabor sa kanya ng mga politiko nung panahong nandiyan sila Las Cañas, Cotabato, ginawa nila, ginago nila yung mga tao na hindi nila pinaniwalaan yung sinasabi. Tangina, akalain mo hindi niyo paniwalaan yung sinasabi. Tauhan niya mismo yan. 30 taon, 34 na taon, 24 na taon nagsilbi sa kanya, tagapatay. Sinasabi na nga kung saan nakabaon yung mga bangkay. Hindi pa niniwalaan ng Senado. Ang nakulong si Dilima. Tangina yan. Ewan ko po tayo ng politika rito. Si nanalong presidente si Trump, guilty. Sinintensyahan siya, guilty.
Dito putang ina, wala. Vice President lang, puta, hindi. Ang daming kung ano-ano. Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, pabor kayo na hindi ma-impeach si Sara. Hindi naman nila sinasabing pabor sila na hindi ma-impeach si Sara. Mautak din yung iglesia mo. Kaya sila nagra-rally dahil gusto nila suportahan ang opinion ni Bongbong Marcos. Tayo na yan. Two birds in one stone, ganun. Tinanggal na nga ni Marcos na NSC yan eh. Oh, di ibig sabihin wala tiwala si Marcos diyan. Oh, baka si Marcos nung nasabi niya yung tungkol sa impeachment si Sara, baka hindi tama ang gising. Mundo check ulit. Nanalo naman si Digong sa tulong naman ni Amy Marcos Lacson, sa tulong ng mga Marcos loyalists ng mga Ilocanos at nagdala na panalo ni Digong kasama ang 30 million na paunang tulong. O, di ba? Yun eh. Alam ni Mundo Cheng, o, di ba? Kaya siya nanalo. Bukod nga doon, yun nga, pinatakbo. Oo. Dapat dinisqualify na, antimano. Di ba? Tungkol naman kay Bongbong, alam ng mga Duterte na hindi mananalo si Sara kay Bongbong sa pagkapangulo. Kaya pumayag na lang sila na maging vice ni Bongbong. Pero ang plano ng mga Duterte na pag naupo, pwede rin yan. Ayan, yan. Tama yan, friend. So, sang-ayon ako dito. Ha? Na pag nakaupo na pa lang si Bongbong, mga ilang araw pa lang, ay plano na ng Duterte patalsikin si Bongbong na paninira sa kanya ng gagamitan ng kudita ng militar dahil nakaipuesto na si Digong. Naipuesto na ni Digong ang mga bayaran niyang mga general para maiupo na si Sara sa pagiging pangulo, pero matunog si Bongbong, kaagad niyang pinatawag ang mga tauhan ni Digong ng mga general at on TV sinibaklat ni Bongbong ang mga general at doon na nag-init ang mga Duterte at nasira lahat ng plano ng maging pangulo. Sara, walang kahiyan na dorobo ng bayan. O, di ba? Tama yan. Tama ka dyan, friend, ha? At yun nga, ang plano, pag nanalo si Bongbong, si Sara Duterte ang mga magiging DND secretary. Oh, di ba? Siya magiging defense secretary. Hindi si Gibo. Oh, at si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging Speaker of the House. Sana matagal ng presidente si Sara. At yun nga, may kumakalat na term sharing na after 3 years, bababa na si Bongbong sa pagka-presidente at si Sara na ang papalit. Puta, naganda sana, patay. Juan de la Cruz. Lahat yun, nawang nangyari. Kaya galit na galit ngayon itong mga ito. Ba? Sinungaling ka, Bongbong. O, diba? Lalo si Bato, si Bato, diba? O, pinangakuhan ako ni Bongbong na hindi pa papasukin ng ICC, hindi makiki-operate eh. Tanginang yan. Ano ba yan? Mundo Cheng ito. At sa akin lang palagay, kaya laging salungat si Amy sa kanyang kapatid, sa ina, na si Bongbong ay, dahil siguro, hindi siya nabigyan ng tamang parte sa mana ng mga Marcos dahil kapatid lang siya sa ina ni na Bongbong at ni Irene Marcos. Kaya nga naglalagot siya at nagpupumilit dumikit sa mga Duterte kahit na bastusin ni Sara ang tatay-tatayan niya na si Marcos Sr. At dikit pa rin sa mga Duterte para lang makaganti kay Bongbong dahil kaunti lang ang namana niya. Hindi ko na alam yan, friend. Hindi ko na alam yan. Pero maraming di ba? Hindi nga ang tatay niyan. Mundo Cheng ulit. Wala kang magpumilit na hatian ng parehas, Amy. Kapatid ka lang sa ina ni Bongbong. At Irene, okay na yun, Amy. May asawa ka na naman na dating asawa ni Aurora P1. Na asawa mo ngayon, si Tommy Manutok. Nakalaro-laro noon ng gold ni Marcos Sr., di ba? Maraming alam, pero alam ko rin yan. Armando Abela, shout out. Laging nasa bunganga niya, ministeral lang daw ang COMELEC. Di wag na siyang tawaging chairman. Minister Garcia is more appropriate. O, diba?
John Dimango, my friend, shout out. Nadalaw yung friend ko Matagal hindi nakapag-comment. Good day, Igan. Yang Garcia na yan, walang kredibilidad yan. Ang pinagsisilbihan yan ay kung sino ang nag-upo sa kanya. Sa TN Trio pa lang, ang daming sablay pag-argumento niyan. Tama naman talaga ang si Atty. Claire. Bakit nagawa nilang i-disqualify si Alice Go o true motu proprio? Wala namang pinag-iba ang kaso ng mga tulpo. Tandaan mo, Garcia, maraming violation sa Omnibus Election Code na lantarang nilalabag ng mga politiko. Naipatupad ba ng maayos, Comelec? Ini-apply ninyo lang yan sa kalabang politiko nang nakaupo bilang tanaw ng utang na loob. Sa totoo lang, sa tuwing magsasalita ito in public, ang sarap sungalngalin ng bunga. Dapat yan ang anuhin ninyo mga friend, mga kabunyog, mga kamping. Dapat bulabugin ninyo. Pero hindi gagawin ni Marcos Hindi. Natanggalin niyang si Garcia. Pero hindi gagawin ni Marcos. Hindi niya gagawin Yun nga, si Rodriguez yan. Kaya natanggal yan. Malaki siguro ginawang kasalanan yan Rodeo Kayanan, welcome to the club. Wala yung Comelec, bulok. Rodeo ulit Tuta din yan, may kaso. May kaso nga, nakakatakbo pa. Diba? Dami, Rodeo Kayanan ulit Si Kibulok nga, nakatakbo, daming kaso. Ano pa ba yung Comelec na yan? Walang mangyayari sa Pilipinas pag laging ganyan Comelec, diba? Wala talaga na mangyayari. Kibulok. Rodeo, si Kibulok nga, takbo Yun Rodeo ulit. Buko Comelec si Kibulok, nakatakbo pa, bulaan pa yan. Bakit ganun Comelec? Naku, Comelec. Gising tuta ka ba? Ted ulit Shout out, Brother Elias Isyo. Sabi niya, may lumalabas sa balita, mga ka-warriors, na may half-sister daw si BBM. Ito daw ay nagwala sa eroplano, domestic flight to Sydney, Australia. Lasing daw ito at nakipag-away sa isang pasahero. Ang pangalan ng half-sister ni Bongbong ay si Annalisa Kaur, anak ni Freddie Sr. sa isang Australiana. Bagamat ipinakita ang kanyang larawan sa media, ang tingin ko ay kahawig siya ni kabayo. Yung laging sinasabi ni Kalatni, pero itinetwa niya si BBM na half-sister. Rumor lang daw yun. Malamang nga, saan ka ba naman kasi nakakita ng kabayong lasing umiinom ng alak, Hindi ko alam yan, Ted. Ruby Bulay, shout out. The law applies to all, regardless of his her status in life. Hindi dito sa Pilipinas, Rudy, hindi dito. Dito, the law, naloko na. Wala na yata yan. Mundo dyan ito. Alam pre, sa akin, palagay. Kaya ganun na lang ang takot ni Bongbong sa mga Duterte. Sinabi kong malaking alas ay baka pagsigawan ni Digong na pinadaya lang niya kay Garcia, ang tunay na nanalo ay si Leni, at doon magagalit ang taong bayan at may wrong people power para matalsik si Bongbong, at tulad ng kanyang ama na walang magagawa ang militar. Hindi mundo. Ginawa na ni yan si Glenn Chong. Sabi niya, hindi raw legit, nandaya daw yan si Bongbong. Ang totoo raw nakuha lang yan, 22 million na boto. Ang totoo raw na boto, yung boto ni Sara na 32 million. Kaya dapat daw, ang presidente, si Sara, dahil si Sara hindi raw nandaya. Asa na yun? Hindi ko na nakikita yung kupal na yun. Yun si Cheng, kalimutan ko tuloy. Si Glenn Chong, wala na, mukhang tahimik na. Pinapadisbar din yun Diba?
Oy, mission accomplished mga boss. Ay, nako Lord. Nakapag-vlog tayo. Sana makairit ako mamaya. Oo, isa pa. Oo. Yan, tanong. Mga bros. Ano ang kahihinatnan nitong peace rally ng INC? Meron ba pagkatapos ito? Peace na ba tayo? Ganon. Diba? Tsaka peace rally. Suporta kanino? Kidigong? Kibongbong? Saan ba talaga suporta na itong Iglesia ni Cristo sa ginagawa nilang peace rally na ito? Sabi nila, suporta nila kay Bongbong. Para, ano nakamuti? Alam nyo, kung may mga rallying ganyan, darating yung sinusuportahan mo. Kung sino man, sabi nila, sumusuporta sila kay Bongbong, doon sa opinion ni Bongbong. Dapat darating si Bongbong dyan sa peace rally. Dahil sinusuportahan ninyo Iglesia Hindi lang basta suporta, todo suporta kayo dahil halos 13 lugar yata din sa Pilipinas sa mga nagrarally kay. Nasuporta kay Bongbong dahil yun ang opinion ni Bongbong na huwag ma-impeach si Sara. Di ba? Dapat dadating si Bongbong. Di ba mga friend? Kasi sumusuporta kayo, sinusuportahan niya tapos hindi pupunta sa inyo. Di ba? Tama ba ako? Sinusuportahan niyo siya Di dapat dadating siya. Magpapasalamat siya sa inyo. Salamat mga iglesia at sinusuportahan yung aking opinion na huwag matanggal si Sara. Huwag ma-impeach si Sara. Dapat ganun. Kinawa dyan pa. Ewan ko sa inyo. Si Sara naman, dating din sana si Sara. Salamat, Bongbong. Peace na tayo. Ayun, peace rally. Oo. Pagkatalikod, ang ina mo, sabi siguro, di ba? Ay, no. Magandang tanghali po, mga boss. Ay, ako. God bless. Hanggang mamaya ako, baka sakali.